Okay, heto na ang hinihintay ng taong bayan. Okay, itong si Tito Sotto, posibleng mapalitan na as Senate President dyan sa Senado, di ba? Oh, yan ang hinihintay ng taong bayan. Oh, alamin mamaya bakit, okay? Bakit itong si Tito Sotto ay posible nang mapalitan as Senate President, okay? Yan ang una nating topic mamaya. Pangalawa, pinanindigan ni Ombudsman Remulla na may copy talaga siya dyan sa arrest warrant ni Bato. Imaginein mo, no? Mas may access pa siya sa loob ng ICC compare dito sa spokesperson ng ICC. Ganyan po ka powerful si Remulla. Kasi mantakin mo, dini-deny ng ICC, nagdi-deny ang ICC na wala pang warrant of arrest. Wala pang gano'n na nangyari. Pero si Remulla may copy na. So kung i-analyze mo, meaning to say, may access siya sa loob ng ICC. May connection siya doon, di ba? Wow, Remulla. Wow. Ito, pangatlo nating pag-uusapan, Vice President Inday Sara Duterte. Ito ngang tinatawag niya na chismis, itong mga ipinakalat ni Ramon Tulfo. Di ba? So akala siguro ni Ramon Tulfo papatulan siya ni VP Sara. Sinabihan lang siyang chismis lang 'yan. Yung destabilization raw na destabilization plot na nilista-lista niya yung mga pangalan doon, tapos si VP Sara pa yung financier. Nasama pa si Chavit Singson. Mamaya atin yang tatalakayin kasi itong si Chavit Singson ay nagsalita na patungkol dito sa destabilization na ito. Okay? At meron pong sinabi itong si Chavit Singson. Abangan nyo yan mamaya. Yan po ang panghuling video natin. In-interview itong si Chavit Singson. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, nung paggising ko kaninang umaga, ang unang nakita ko sa cellphone ko ay ito ngang breaking news na meron raw di umanong kudita, okay? Na nangyari, okay? Nag-iikot na ito rong si Tito Sotto ay posible ng palitan bilang Senate President. Ito yung balita, nag-breaking news kaninang umaga na meron pong ganong mga pangyayari. Ito yung balita, ipapakita ko sa inyo at tayo po'y mag-analyze tungkol sa sitwasyon na ito. Okay? Ito yung balita. Kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Sotto III na mayroon siyang naririnig na mga usapan ng kudeta sa leadership ng Senado. Sinabi niya ito sa isang panayam kahapon. Sa deskripsyon ni SP Sotto, sinabi nito na mayroong umanong lumalakad at mayroong kumakausap. Gayunman, So, ang sabi ni Sotto dito na siya sa kanya mismo nang galing sa kanya mismo nang galing na may naririnig siya sa loob mismo ng Senado. Syempre, araw-araw magkasama sila doon, mga senators. At syempre, hindi maiiwasan yung mga minions nila. Kasi yung mga senador na yan, meron yung mga secretaries, yung mga
ay yung mga galamay nila ba in every offices ng mga Senado, ito syempre hindi siguro maiiwasan na merong usap-usapan na meron ng palakad ng boto siguro na ano ba, tanggalin na natin itong si Soto kasi wala na sa katinuan ng utak. Baka may ganon baka may ganon. So, sa balitang ito, nanggaling po kay Tito Soto ang ika nga sabi nila kudita. Okay? So, meron raw nagpalakad. Meron daw mga, sino kaya ang naglakad-lakad niyan? Artista, ano ba? Senador ba yung naglakad-lakad dyan para ano? Kagaya rin yan, alam mo Tito Soto, kagaya rin yan sa ginawa nyo kay Cheese Escudero. Nabigla na lang si Cheese Escudero na, ay, nagkudita na pala. Papalitan na pala ako. 'Di ba? So kung ano yung nararamdaman mo, yun rin ang kung ano yung nararamdaman ni Cheese Escudero dati, yun rin ang mararamdaman mo. Okay. Pero mamaya, laliman pa natin ang ating analysis Patuloy muna tayo. Yan sa parin-anya siya sa kanyang liderato at ipinauubaya sa karunungan ng mga kapwa niya senador ang liderato ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Okay, so yun po ang balita. Okay? Na itong si Tito Soto, may narinig siyang posibleng kudita laban sa kanya. Ngayon, kung meron kang maririnig na ganyan, Tito Soto, hindi mo ba na-realize na there is something wrong, there is something wrong sa inyong liderato? Kasi kapag meron pong kudita na usap-usapan, meaning to say, hindi ka na gusto ng mga hindi ka na gusto ng mga kapwa mo senador dyan. At kapag magkudita at ikaw ay matanggal bilang Senate President, you are the first Senate President na pinaka maikli ang pagiging di ba? Kabago-bago mo lang na naging Senate President dyan, matatanggal ka na kaagad. Kasi ako sa sarili kong paniniwala, ako naniniwala ako na talagang totoo yan na may nagpaplano ng magkudita dyan sa loob ng Senado laban sa kanya. Kasi, mantakin mo, maganda na sana yung takbo ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee kasi po, alam naman natin, ang Senado, kung ano po ang hinanaing ng taong bayan, pinakikinggan yan. Ano ba ang gusto ng taong bayan? Matumbok yung mastermind sa flood control anomaly because that is the biggest problem na nangyari ngayon sa Pilipinas. Papunta na doon Papunta na yung direction ni Cheese Escudero, ni Senador Marcoleta as Blue Ribbon Committee, pero biglang nagkudita rin. Ako nagtataka nga ako doon no? Akala nila siguro na kailangan ng palitan itong, at that time akala nila siguro na kailangan na natin palitan itong si Cheese kasi mukhang siguro nagsasawa din sila kay Cheese. Pero ako nagdududa ako. Na-realize ng mga senador na mas okay pa yung kay Cheese Escudero compare dito kay Tito Soto. Sobrang magulo. Sobrang walang direksyon. Wala. Ang bagal-bagal. Ang napapahiya po dito, ang Senado na as a whole. Dahil sa weak leadership nitong si Tito Soto, madadamay lahat ang mga senador dyan. Kagaya ng ginawa ni Martin Romualdez sa House of Representatives, kung maalala ninyo. Ang daming batikos, ang daming mga paepal, yung mga ayuda, kung ano-anong mga blank items na nangyari doon, PI, lahat ng issue doon sa House of Representatives will reflect all the members of the House. Kagaya rin dito sa Senado. Nafi-feel siguro ng Senado na bumababa po ang moral nila
sa Senado dahil sa liderato nila. So kailangan ng palitan itong si Senate President Tito Soto. So, tanggapin mo yan. Kung meron ng nagkudita. Hindi siguro aabot ng 1 buwan, mapapalitan ka na dyan. Kasi po, alam mo, Soto, ang dami ng Tapos, meron pang mga chismis. Sasabihin na lang nating chismis. Pero kahit chismis ito nakakasira po ng moral ng Senado. Yung mga ipinakalat ngayon ni Anjo Iliana patungkol sa'yo, nakakasira yun. Kasi, mantakin mo, Anjo Iliana, matagal mong kasama sa trabaho dyan sa noontime show ninyo, matagal mong kaibigan, ika nga sabi nila, ito yung mga taong kilala ka talaga kilala ka kasi hindi ito baguhang artista itong si Anjo Iliana. Pero mantakin mo, sinabi, nilabas yung baho mo. Ewan ko na lang kung totoo o hindi pero bakit? Sa tingin ko, mas maraming naniniwala kay Anjo Iliana ngayon compare sa iyo. Kasi si Anjo Iliana, alam mo ba kung anong nakita ko kay Anjo Iliana? Isang desperadong kaibigan na sa Bisaya pa sa amin, ang tawag namin diyan namatas. Okay, namatas ang term namin diyan. Okay, siniraan niyo ako, sige. Para bang mag-revenge ako. Ilalabas ko lahat ng baho mo. Parang ganun ba? Namatas na si Anjo Iliana. So, doon pa lamang, wala kang sinasagot. Hindi mo nga ma-confirm si Anjo Iliana kung tama yun o hindi. Sinabi mo lang na wag kang manira pero wala kang detalyadong explanation kung tama o mali o nagsisinungaling si Anjo Iliana. So, parang nagpa-safe at tahimik ka sa issue. So, anong ibig sabihin nito? Naaapektuhan po ang buong Senado. Okay? Pero, ano lang yun pangalawa lang yun yung issue na yun, pangalawa lang yan Ang unang issue dito, yung the kind of leadership mo. Watak-watak ang Senado ngayon. Natutuwa na nga yung mga taong bayan nung nandyan si Marcoleta, si Jinggoy Estrada, na talagang walang preno. Talagang kung sasabihin yung dapat sabihin. Di ba? Dati, parang nahihirapan kayong mabanggit yung pangalang Zaldico at Martin Romualdez. Pero itong mga taong ito, sila lang po ang may kusang loob na pag-usapan yan inside the Senate. Takot pa nga yun sila Bryce, di ba? Sila District Engineer Alcantara, takot pa nga mabanggit at that time. But nung si Diskaya na ang tinanong, ay talagang tinutulungan nila Marcoleta at Tichis Escudero na mabanggit talaga ang dapat mabanggit. Pero kayong dalawa ni Ping Lacson, sorry to tell you, but you are very weak. Pareho lang kayong dalawa. Matagal na kayo sa Senado, pero ano bang nagawa ninyo? Wala pa rin kayong mga bayag. Totoo yan. Tuta pa rin kayo. Diba? Huwag kayong magpatuta, sir. Kampihan nyo ang taong bayan. Ika nga, sabi ni Anjo Iliana, huwag kang magalit sa akin. Kung si Vice President Inday Sara Duterte po ang aking suportahan. Diba? Huwag kang magalit sa akin. Kasi yung sinuportahan mong presidente ngayon, ayaw ko. Sabi ni Anjo Iliana, ayaw ko ng bangag. At idineklara ko na yung sarili ko na isang DDS. Yan, palakpakan. Diba? Palakpakan, Anjo Iliana.
So, alam mo naman na si Anjo Iliana lamang po ay iniisip lang niya kung ano yung tama. Sa tingin niya tama ang magsuporta ako kay BP Sara, ito yung gagawin ko. Wala na akong pakialam kung kaibigan tayo, Tito Soto. Huwag kang magalit sa akin. Yan ang sabi niya. Okay. So, ano sa tingin ninyo, taong bayan? Gusto nyo ba na i-comment nyo ha? Gusto nyo bang matanggal si Tito Soto bilang Senate President? Kung gusto nyong matanggal si Tito Soto as Senate President, bakit? Okay? Ilagay nyo ang rason. Bakit? Okay? At kung gusto nyong mananatili si Tito Soto as Senate President, bakit rin? Bakit gusto nyong mananatili siya? Dalawa lang yan ha. Tingnan natin yung comment niyo kung ano yung opinion niyo patungkol dyan. Okay? Punta tayo sa next na topic natin. Ito. Si Remulla ay naninindigan na may kopya siya sa warrant of arrest na hindi siya nagsisinungaling. Pero ang sabi ng taga-ICC, ang spokesperson nila doon na tinanong in interview, wala pang warrant of arrest kay Bato. So sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Sino ang mas papaniwalaan natin? Yung ICC spokesperson o si Remulla na nagtatrabaho lang kay Bongbong Marcos? Sino mas papaniwalaan natin? O di ba kaya'y may special access itong si Remulla sa loob ng ICC? Yan ang malaking tanong. Panoorin natin itong balita na ito. Naninindigan si Ombudsman Crispin Remulla na totoong mayroong arrest warrant si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court. Ayon kay Remulla, mayroon siyang unofficial copy nito sa kanyang telepono, ngunit kailangan itong dumaan sa official channels bago tuluyang maisagawa. Dagdag pa nito, nauna siya kaysa sa Department of Justice na makakuha ng kopya matapos imagine that one, mas nauna pa siya sa DOJ. Di ba? Mas nauna pa siya sa DOJ, di ba? At mas nauna pa siya sa spokesperson sa ICC. Nasa kanyang telepono na. Bas ng pahayag ang DOJ na kinukumpirma pa nila ang naturang arrest warrant. Hindi naman nagdetalye pa si Remulla at sinabing nasa executive branch na ang posisyon para gawin ito. Kung tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. I have a copy. Pero, hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya mas alam ko meron. Dadaan niya sa proper channels para ma-implement niya. Kasi wala, nauna ako sa kanila. So yan ang ipinagmamayabang ni Remulla ngayon. Na I have a copy of the warrant of arrest. Okay? Ito yung analysis ko dito ha. Himay-himayin natin ito ng mabuti. Dalawa lang ito. It's either si Remulla ay nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo. Kung dito naman tayo sa spokesperson ng ICC, dalawa lang yan. It's either yung spokesperson ng ICC may tinatago, ayong sabihin, o wala talaga. Nagsasabi ng totoo na wala talagang warrant of arrest si Bato. Pero ang malaking tanong, bakit sinabi ni Remulla na kahit sa kanyang cellphone may copy na siya sa warrant of arrest? Kung laliman mo yung isip mo, kasi ganito yan. Ano ba ang personality ni Remulla? Meron itong personality na papansin. 'Di ba? May Yan ang experience natin rin ni Remulla. Nung kay Teves, Alice Gu, sino pa ba? Si Kibuloy, si Bantag. Ang napapansin natin sa pattern ni Remulla, ang kanyang personality, gustong laging tanungin ng media. Paborito ni Remulla yung nakaharap siya sa media. Mas marami pa siyang oras na makipag-usap sa media
compare sa trabaho niya dyan sa ombudsman. Ito lang yung ombudsman na araw-araw humarap sa media. Ganyan siya. Okay? Yan ang personality ni Remulla. Ngayon, nung sinabi niya, basta, ito yung nababasa ko. Kasi mas papaniwalaan ko ang spokesperson ng ICC. Okay? Kasi, ano yan eh? Bakit ako mas naniniwala sa ICC? Sa totoo lang, kasi po, meron po silang tinatawag dyan na para bang hindi ka basta-bastang magbalita ng hindi totoo. Malalagot rin yung mga spokesperson dyan na nagpakalat kang walang arrest warrant pero meron naman talaga. Or wala pa sa signal na i-announce mo ito. Siguro, parang ganyan. Pero, si Remulla, no? Nagdududa rin ako na sinabi niya, may kopya na ako sa aking cellphone. Basta may kopya ako. Kasi anong ibig niyang sabihin? Para yung media magbuntot ng magbuntot sa kanya. Yan rin ang ikinaligaya ng Remulla na ito. Pasikat yung personality nito. Gusto niya na laging hinahanap siya ng media. Remulla! Remulla! Sir, totoo ba? Nasa cellphone mo, pakita nga. Ganon. Di ba? Kasi kapag lagi kang binubuntot ng media, ano yan eh? Propaganda. parang advertise rin yan sa, hindi pala propaganda, parang advertise rin yan. May term yan dyan eh. Parang airtime rin yan eh. Kasi duda ako rito, may plano talaga ito sa 2028. Baka lang. Baka ito rin ang pambato ni Bongbong Marcos. Kasi wala na itong future sa politika. Kasi sirang-sira na po ang pangalan ni Remulla. So, wala na siyang ibang kaalyado kundi si Marcos na lang. Baka gagawin siyang vice president ni Marcos. Posible. Baka pwede siyang gawing senador ni Marcos. Di syempre papalitan siya bilang ombudsman. Mas gusto niya yun. Okay. So, napaghalataan ko mismo kaunti, no, si Remulla, na gustong-gusto siya na binubuntot ng media. Kaya sinabi niya, may kopya ako. Kahit walang kopya, ha? May kopya ako. Kasi marami nang naniniwala na si Remulla parang sinungaling, nagpi-fake news. Maraming naniniwala. Hindi ako nagsabi niyan, ha. Maraming naniniwala diyan. So yun po ang analysis ko diyan. Okay? Na he is playing with the media para magbuntot sa kanya yung media. Okay? So, ano sa tingin nyo? Nagsisinungaling ba si Remulla? Bakit? Ilagay nyo dyan sa comment section, ha? Nagsisinungaling ba si Remulla? O nagpasikat lang? Bakit? Bakit siya kailangan magpasikat? Anong plano niya sa 2028? Dito tayo sa spokesperson ng ICC. Ilagay nyo dyan. Tama yung spokesperson ng ICC? O nagsisinungaling yung spokesperson ng ICC? Tungkol dyan sa arrest warrant ni Bato. Kung meron ba o wala. Okay? Mag-comment kayo. Ilatag nyo yung opinion nyo para makita natin kung alam na alam nyo ba ang personality ni Remulla. Di ba? Ito. Punta naman tayo dito sa pinutok na chismis nitong si Ramon Tulfo. Okay? Na meron raw destabilization. Sabi ko, Ramon Tulfo, matanda ka na,
Hindi na po kailangan ng destabilization itong administrasyong Marcos. Dinidestabilize na nila yung sarili nila. Nasira na sila sa kanilang kapalpakan. Ito, panoorin natin itong balita na ito. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na chismis ang pahayag ni Ramon Tulfo sa social media post nito sa nagsasabing kabilang umano sa mga pinaniniwalaang financiers ng umano'y destabilization plot ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, negosyante at politiko na si Chavez Singson at mismong ang Vice Presidente. Ayon kay VP Sara, walang katotohanan lalo na't walang ebidensya ang mga paratang na iniuugnay sa kanya. Kaugnay nito, nauna nang sinabi ng pangalawang Pangulo noong Oktubre na ang mga usapin ng destabilisasyon ay gawa-gawa lamang ng kasalukuyang administrasyon. Correct. Kasi yung mga ganyan na, kung napapansin nyo, ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala akong ebidensya, no? So, yung mga ganyan, kapag meron kang aligasyon, wala kang ebidensya, ang tawag dyan ay chismis o ang tawag sa iyo ay chismosa. Ito ha. Mag-comment ako dito. Uunahin ko si Ramon Tulfo ha. Alam nyo, itong si Ramon Tulfo, matanda ka na, no? Bakit lagi kong sinasabi yung matanda ka na? Kasi po, kapag matanda ka na, akala natin, mature ka nang mag-isip kapag matanda ka na. Alam mo na yung bagay-bagay, yung tama o mali. Pero hindi ko maintindihan itong si Ramon Tulfo. Bakit? Matanda na nga, mali pa rin yung mga ginagawa. Para bagang walang natutunan sa kanyang katandaan. Di ba? Kung makikita mo sa mga matatanda, kapag meron silang sinasabi sa atin, yung mga matatanda, parang every word na kanilang sasabihin ay wisdom. Di ba? Kasi alam na nila yung buhay-buhay. Napagtuntunan na nila yung tama o mali. They have already learned their lesson. Kasi nga matanda na sila. Marami na pong bagay na nadapa sila, na bumangon sila, at nag-survive pa rin ang kanilang buhay. So, nag-expect ako na itong si Ramon Tulfo ay ganun rin. Pero hindi ko maintindihan kung ano ang pakay ni Ramon Tulfo sa mga ginagawa niyang ganto, na nagpapalabas ng mga pangalan, na meron destabilization, na halatang halata naman na gimmick lang niya. Mantakin mo, nagpalabas ka ng, ito yung mga taong gustong mag-destabilize, ito yung mga taong nag-finance ng mga destabilization. Pero wag nyo akong tanungin kung saan galing ito. Hindi talaga ako sasabihin. Meron bang ganyan? So, halatang halata na ayaw niyang magpatanong kung saan galing yung info na yan. Because halata na gawa-gawa lang niya. Okay? Kasi ako, as Donmar TV, no? In my own opinion, for me, si Ramon Tulfo, gawa-gawa lang ito. I believe na si Ramon Tulfo, ginawa, parang gimmick lang niya ito para mapansin na naman sa social media. Papansin niyo itong taong to eh. Pasensya na po Ramon Tulfo ha, kung hindi naman biro yung depression, no? Kung meron kang depression po, magpatingin ka sa doktor. Huwag niyong idaan dito sa mga ganito. Seryoso po kasi yung usaping depression eh. Kasi matanda ka na, tapos hindi ka pa nakamove on sa mga bagay-bagay. Baka na-depress siya na hindi siya naging politiko, o wala siya sa politika, o ano ba, meron ka bang mga bagay na hindi mo nagawa noon? O kaya dinadaan mo na lang sa galit ngayon. Hindi ko maintindihan ha. Pero ang sa akin lang, matanda ka na, dapat bilang bago, kasi lahat naman tayo ha, dadaan lang tayo dito sa mundong ito. Sana naman Ramon Tulfo, bago ka
papanaw, no, sa bansang Pilipinas bago ka mamatay. Oh, bago ka mamatay, sa katandaan mo na. Gumawa ka rin ng maganda para sa Pilipinas. Itong ginagawa mo na nagpalabas ka ng pangalan, na may destabilization, bla bla bla, isa ka rin sa mga nagpagulo dito sa bansa natin. At hindi po yan maganda. Oh. Alam mo, Ramon Tulfo, wala itong magandang idinidulot ang ginawa mo. Kasi ako naniniwala kung gawa-gawa lang niya ito, ha. Oh. Yung mga pangalan na ibinigay niya, ha, doon, sino bang maakala nga na meron silang group chat? Meron nagmi-meeting sila, yon. Kasama pa si Magalong doon. Hindi naman yung magkakilala yung iba doon. Halata eh. Duda ako na yung mga pangalan na binigay niya lahat doon, yun yung mga pangalan na galit siya. Oh, nagagalit siya. Hindi niya matanggap-tanggap na ang pangalan ng Tulfo sa Senado isira na rin. O baka, hindi ko maintindihan nga eh. Bakit niya ginagawa ito? Ano ba ito? Revenge ba ito? Ha? Revenge ba ito sa mga nambabatikos ng mga Tulfo? Ako instead na tutulong ka na lang kasi medyo tagilid na talaga yung ang bansang ito. Ano ba itong si Ramon Tulfo? Loyalista ba ito? Parang nafe-feel ko ng loyalista ito eh. Parang halik rin sa puwet ni BBM ito eh. So, ako, wala akong ibang ma-analyze at maisip kundi may Ramon Tulfo. May kinikim-kim na galit. Sir, mamahinga ka. Ito lang yung payo ko sa iyo, sir, ha? Seryoso, ha? Pahinga ka na. Sa edad mong yan, na matanda ka na, ito yung panahon na naglalaro ka sa mga apo ninyo, di ba? O nagpasyal-pasyal ka sa ibang lugar, pupunta ka doon sa labas ng bansang Pilipinas. Ang edad mo, it's time for you to enjoy life. Itong mga ganitong bagay na nagpalabas ka ng mga parang gimmick mo, itong wala, ikakasisira lang tong ng mag-awa. Watak-watak na nga tayo mga Pilipino. Mas lalo mo pang winasak. Di ba? Hindi na bagay sa iyo yung mga ganito eh. Pinagtatawanan ka nga lang ng mga sina Mike Defensor. Huwag kayo maniwala dyan. May naniniwala ka ba pa kay... Ako nga eh, naiilang nga ako na banatan ko itong si Ramon Tulfo kasi dati ginagalang natin ito, mga Tulfo. Ang taas ng level ng ating respeto sa kanila. Nung pumasok na sa politika, doon na nagsimula yung di ba? Mas alam mo ang mga Tulfo, sa totoo lang, itong apat na ito, Ramon Tulfo, Ben Tulfo, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, itong apat na ito, magaling kayo sa TV. Okay kayo sa TV, pero sa politika, wala kayo. Wala kayo sa politika. Sa TV, okay kayo. Doon nyo ibuhos ang katapangan ninyo. Bagay kayo doon sa TV. Maraming humahanga sa inyo. Pero dito sa politika, parang akala namin noon na okay ito. Pero nung pumasok na kayo sa politika, parang medyo corny. Nakukurnihan yung tapang-tapang. Tingnan nyo yung magpatapang-tapang si Erwin at si Rafi Tulfo. Nagiging katawa-tawa. Mantakin mo sabihin ni Erwin Tulfo na sometimes we need to bend the law. Sino ba hindi matatawa doon? Diba? So, yung mga ganyan na mga Tulfo, pang TV, hindi bagay sa politika. Pasensya na po ha,
Ramon Tulfo, if you want to get attention, hindi po ito ang tamang paraan, sir. Okay? Kung ako pa sa'yo, gumawa ka ng bagay na ma-appreciate ka ng buong Pilipino. Hindi yung gagawa ka ng bagay na ikasira ng bansa natin na watak-watak na nga. Okay? So, ano sa tingin ninyo itong si Ramon Tulfo? Ha? Ano ang kulang sa kanya? Ano ang bagay sa kanya? Ilatag nyo sa comment section. Ha? Bakit siya nagkaganito? Ilagay nyo dyan, ha? Okay, punta tayo sa next natin. Itong patungkol pa rin dito kay Ramon Tulfo na inilagay niya ang pangalan ni Chavit Singson as financier kasi mayaman raw eh. So nagsalita na ngayon itong si Chavit Singson, no? Ito ito patungkol sa destabilization pa rin. Ito panoorin natin. Kayo pa nag-uusap ni Montulfo. Bakit kayo nasama doon? Hindi, matagal ko lang din nakita, matagal ko lang din nakausap si Montulfo. Pero kilala ko. Oh, totoo ba to? Nasa listahan kayo. Financier daw Dala kayo. ko nga eh. Yung linista niya. Panlilistahan kayo. Ito, dala ko lahat. Well, ang masasabi ko rito, hindi po totoo ito. At yung listahan niya, marami dito. At meron din dito ang mga nabayaran na. Anong sabihin? Ibig sabihin, like, mga iba nandito, like Romeo Poquis, Orly De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonel La Chica, Colonel Leonardo, Matran, Cap Dado Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marcaleta, Rolando Olamit, alias Mong, Possible Financier, Mong, Sara Duterte, Pulong Duterte, Chavit Singson. Teka, ba't yung sabing nabayaran? Anong sabihin nabayaran na? Sila nabayaran. Yung may naglabas na ito, yun ang bayaran na. Ewan ko bakit inulit ni Ramon Tulfo ito. Hindi ko sinasabi si Ramon Tulfo na bayaran na. Yung una na nagsigawas ito. Anong sabihin ng nasa listahan na bayaran na? What exactly No. do you mean by that? Isa rito o dalawa, kunyari lang kasama. Pero Imitate bayad talaga. na siya. Ibig sabihin na bumaliktad na. Oo, nabayaran pretend. na. Lumalabas na, sumusuporta pero parang insider. Kaya yung mga iba naman, hinihangan ako ng perang pilit, ayoko. Parang inulit, para siguro, pag nagbigay ako, binayaran kami ni Chavit. Kaya nga nagtaka ko eh. Nung nakita ko yung mga lista, sabi ko, kung ito yung mga tao na nag-destabilize, hindi naman magkakilala yung iba na nilagay ni Ramon Tulfo. Okay? Hindi magkakilala yung iba. So talagang peke itong kopya na ito. Yun ang una kong na-realize kaagad, ha? Kasi iba't ibang klaseng ligasiya yung mga advocacy yung nakilala ko. Yung iba nga, mga retired general, tapos naging vlogger na rin. At pinakikigyan natin yan sometimes, no? Tapos, nandoon din si Mike Defensor, nandoon din si Marcoleta. Hindi pwedeng ipagsama mo yun kasi iba-iba yung advokasya nila. Especially itong si Senador Marcoleta at si Attorney Vic Rodriguez. Itong mga abogadong ito, careful ito sa mga ganitong bagay. So, halatang halata na gawa-gawa. Di ko lang maintindihan saan nakalap yan ni Ramon Tulfo. Eto pa. Sabi ni Chavit Singson, may dalawa na insider. Meaning to say, nagpapanggap na para bang ayaw namin sa administrasyon. Hindi naman DDS ha. Nagpapanggap na gustong i-destabilize ang administrasyong Marcos. Pero ang totoo niyan, no? Pera-pera rin. Binabayaran. Okay? At the end of the day, sabi nga, parang insider kasi walang mawawala sa kanya kapag matuklasan siya. Kasi ang masisira, mga DDS. O parang ganun ba? Diba? Kasi ang totoong kulay nila, hindi natin alam,
baka dilawan. Wala namang mawawala sa kanya kung masira ang DDS, kung masira ang loyalista sa both. Kaya dilawan ako eh. Parang gano'n na. So, marami rin ganon. Willing po kayo sabihin kung sino po yung humingi sa inyo ng pera pang finance nito, Gov? May humingi. Andyan po ba sa listahan? Wala. Wala dyan? Hindi ko alam. Siguro naman, may listahan ko, hindi nyo alam kung ano yung listahan. Si Ramon naglalabas nito eh. Oo. So, nakita ko rito, isa rito, dalawa na bayaran. May plano. Go, when you say nabayaran, Kunyari, Tumanggap po kunyari na posisyon para Di ba? Tama tayo. the last hour, babaliktad siya. Suporta kay BBM. Parang DPA, parang penetration agent, parang gano'n. Nabayaran ng admin. Parang I smell something dilawan. Di ba? Kunwari, kakampi ng mga DDS. Pero yun pala, kakampi sa Marcos. Pero ang totoo niyan, dilaw talaga. Tatlo. Grabe. Ginawa ng hanap buhay. Ibig sabihin. Yes. So, in other words, meron diyang bumaliktad. Meron. Pero hindi ko masabi. Pag sinabi yung may bumaliktad, ibig sabihin po nun, tuloy yung iba, pero yung dalawa bumaliktad. Tsaka wala naman kami, hindi ko kilala yung mga iba eh. Ilan po kilala Hindi ko nyo dyan? kilala yan. Si Romy Pokis, kilala ko. Orly De Leon, hindi ko kilala. Benjamin Magalong, matagal, years na kami hindi nakita. Nagkita lang kami, palagay ko, nagkita lang kami sa isang okasyon. Dinay rin ito ni Magalong actually. Wedding. Johnny Macanas, hindi ko kilala. Gerald Bantag, hindi ko kilala. Colonel Lachica, hindi ko kilala. Colonel Leonardo, hindi ko kilala. Colonel Mertran, Captain Dado, Enrique. Yan ang pinagtataka ko. Nasama pa rin yung pangalan ni General Bantag na nagtatago na nga si Bantag. Wanted si Bantag. Nagtatago si Bantag. Tapos, merong GC sila o nagmi-meeting sila? Hindi naman siguro, di ba? Yung nakita ko yung pangalan ni General Bantag, sabi ko, sablay talaga itong kopya na ito eh. Because, Ferdinand Topacio, minsan ko lang na-meet. Big Rudy, hindi pa kami nakita. Hindi, para sa akin, no, nilista lang yung mga obviously ayaw ng administrasyong Marcos. Nilista lang nila. Yun lang. Tapos sasabihin na, yan ang mga nag-destabilize. Yung mga maingay na mga mayayaman, ito yung nag-finance. Sama na dyan si Chavit Singson. Mula nung tinanggal nung before election. Sa totoo lang, no? Tama yung sinabi ni BP Sara. Ang yung destabilization na usap-usapan, no? Na umiikot ngayon na chismis, walang ibang nagpakalat niyan kundi ang sariling administrasyon. Sariling administrasyon. Sila lang, napapraning sila eh. Wala namang actually, there is no destabilization ngayon. Why? Hindi na po kailangan. Bakit mo kailangang i-destabilize ang isang administrasyon na sirang-sira na? Sirang-sira na sa kanilang kapalpakan. Hindi ko nga lubos maisip kung sino ang magpa-endorse kay Bongbong Marcos sa 2028 election. Kasi it will be para bang it is a big sacrifice. Yun na lang, ganun na lang natin tawagin. Kasi ikaw, kung malinis yung pangalan mo, tapos magpa-endorso kay Bongbong Marcos, bigla kang bagsak. Masira ka. Kasi, once magpa-endorso ka ng isang politisyan na sobrang sira yung pangalan, sobrang maraming palpak ang ginawa, kung magpa-endorso ka niyan, buhat mo lahat yung kapalpakan niya. Kasi matatalo ka rin, di ba? Nung tinanggal right after election, hindi kami nakita. Mike Defensor, years hindi na kami nakita. Rodante Marcoleta, after election, hindi ko na nakita. Marcoleta.
Gob, sorry. alias Mong. Ang ibig niyo sabihin po, may dalawa diyang trumaydor sa grupo ninyo. Pero ang tanong, I suppose, yung tanong na marami is, ano ba yung grupo po ninyo? Is your group pushing for an overthrow? Is it Ito pushing... namang si Ed Lingaw. Ipapasok mo pa sa bulsa si Chavit Singson na yung grupo ninyo. Walang grupo nga. Reporter ka ba talaga? O news anchor ka ba? Walang grupo. Ikaw naman. for withdrawal support? Paano kami mag-meeting ng gano'n? Hindi ko kilala itong mga ito. Correct. Yan ang... Ito rin si Ed Lingaw eh. Hindi marunong mag-analyze. Yan ang hirap sa inyo mga reporter, mga news anchor. Kasi binibigyan lang kayo ng script. Wala kayong... Hindi si kagaya sa aming mga vlogger na kami yung nagre-research, kami yung nagre-report, kami rin yung salita, di ba? Kayo, nasa inyo na. Buti nga kayo, may sarili kayong researcher, may tiggawa ng inyong script, di ba? Pero, kahit babasahin mo yung mga pangalan Edlingaw, halata naman na hindi yun magkagrupo. Tapos sasabihin mo, ipapasok mo pa sa bulsa itong si Chavit Singson, ano ba yung grupo ninyo? Wala ngang grupo. Utak. Ang kilala ko lang dito na mabilang lang, Romeo Pokis or Benji Magalong. Ayun, nabanggit nyo si... Defensor lang. Defensor Pero, Tomasio. Well, actually, Go, no, it's a it's very si long list and Mike. there are a lot of names. Pero taking a look at it face value, ano po ba yung nakikita nyong connection nyo sa isa't isa or Well, common ang denominator? nilabas nito, parang Ano ang common denominator? Ha? Sabihin ko sa inyo, lahat yan galit sa administrasyon. Yun lang. Tapos, para bang sa yung ano pa tayo, yung high school, yung elementary pa siguro tayo, sasabihin ng guro, okay, group yourselves according to your height. Group yourself according to your gender. Ito naman, ang itong lista nito, group yourself according kung gaano kayo kagalit ni Marcos. Yun po ang mga pangalan na yun. Pero walang kinaugnayan yun. takot ng mga tao na alam namin ang ginagawa nyo. Kaya parang maging totoo, parang liyagyan pa si Mayor Benji Magalong na... Ito kasi mga mga news anchor rin eh. Parang wala ring mga alam eh. confirm. Sabihin nila na kinukonfirm lahat, na nag-confirm na sila lahat. Panakot nila ito sa mga tao. Walang katotohanan. Ito hindi ko namin miss yung mga tao eh. Di ba? Ako, I personally believe na hindi po nagsisinungaling itong si Chavit Singson. So kayo mga audience ko dito sa Don Mar TV, ano ba sa tingin ninyo? Itong mga pangalan na nasa lista ng destabilization, naniniwala ba kayo na magkakilala ito? Naniniwala ba kayo na totoo na si Chavit Singson, VP Sara at si Congressman Pulong sila yung nag-finance nito? I-comment niyo. At ano yung reason kung naniniwala kayo? O kung ano yung reason bakit hindi kayo naniniwala? Okay? Ilatag nyo sa comment section. Usap-usap tayo doon. Okay? And also guys, paki-like, paki-share itong video na ito para naman makapanood po ng maraming Pilipino na ano na ang nangyari sa ating bansa. Sa mga first time lang dito sa aking channel sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo, okay? Para updated naman kayo palagi because yung subscription po, libre lang yan, walang bayad yan. Okay? So, see you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Maraming salamat po sa panonood.